Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung tila baga magkakaiba, magkakasalungat na endorsement, yung Duterte plus 2. Iba ang inendorso ni VP Sara, Amy Marcos and Camille Villar. Mamaya-maya, biglang nagsalita si Congressman Pulong Duterte nang sabi niya ang iniendorso ni PRRD ay si ex-Senator Gringo Nosan and Colonel Ariel Querubin. So, sino ba talaga ang iniendorso ng Duterte family? Hindi na ba nagkakaisa ang Duterte? Bakit? Apat na ang iniendorso. Ito, may post si Senator Robin Padilla. Basahin ko ha. Pati si Tolentino, ini-endorso na niya. Okay. So, 5 na. Robin Padilla. Duterte, sponsored ng Pari Cotol. Maraming salamat kapatid na ayan, isa kang tunay na katipunero, mabuhay ka. Bring him home. Both straight Duterte. So, nandun yung 10. Sa plus 2, bahala na po kayo mamili. Okay? So, dito ay sinulat niya, number 31, Gringo. Tapos, nilagay niya dito, ang nag-endorso si FPRRD, Islant Rubin. Ibig sabihin, itong si Robin Padilla, alalahanin natin ha, ang presidente ng PDP laban, si Senator Robin Padilla. Ang chairman lang, si PRRD. Gringo, endorsed by FPRRD and Robin Padilla. Querubin, Colonel Querubin, endorsed by FPRRD Island Rubin. Rubin pa rin. Amy, endorsed by VP Sara and Rubin Padilla. Bago pa nagkaroon ng itim ads campaign, nauna na si Senator Robin Padilla, itinaas na niya yung kamay ni Senator Amy. And then, Villar, endorsed by VP and Robin. Mayroon pa siyang Mariel. And then, Tolentino, Robin. Idinagdag niya na ngayon si Senator Tolentino. Bahala na daw tayo. Pwedeng idagdag si Tolentino. Nagkakaisa ba ang Duterte family sa kanilang strategy? Parang nagkawatak-watak kung titignan mo. Ito, ang aking opinion lang ito. Correct me if I'm wrong. Iisa lang ang utak nito. Walang iba kundi ang master tactician o chess grandmaster. Lahat ito may basbas si PRRD. Siya lahat ang nangungulo ito. Bakit? Okay. Di ba ang unang endorsement, VP Sara ang nagsalita, Amy and Villar? By the way, bakit 10 lang? Sinadya nila talaga yung 10. Strategy nila yan. Kasi nakikita na later on, mag-a-adjust sila. Ngayon, nag-a-adjust, plus 2 na. So, nababawasan na ang alyansa, nadagdagan na ang nakumpleto na. Ang alyansa na ngayon, so, it's part of their strategy na 10 lang ang ipinil. Ngayon, ang idinagdag, Amy and Villar. Okay, inobserbahan nila ang reaksyon ng mga tao, mga DDS. Maraming ayaw kay Senator Amy. Mayroon ding ayaw kay Villar. So, hindi solid ang suporta ng DDS para kay Amy and para kay Villar. So, anong ginawa nila? Para hindi masayang yung boto, nag-open up sila ng another 2 na yung sa tingin ng Duterte makakatulong kay VP Sara. Ang lahat nito, ang objective lahat nito ay yung impeachment ni VP Sara. Yun po ang ating tignan. That's the real battle, yung impeachment ni VP Sara. So, tingin ni PRRD, tingin ni VP Sara, kung maipanalo nila si Camille Villar and Amy Marcos, itong dalawang ito
makakatulong sa impeachment ni BP Sara. Ngayon ay maraming umaalma, ayaw nila. Ito na. Another endorsement. PRRD, kung ayaw nyo kay Camille at Aimee, okay lang. Pwede si Gringo Honasan, pwede si Colonel Ariel Querubin. So dapat huwag tayong mag-away-away. Pabayaan na lang natin kung sino ang gusto natin. Okay lang. Magtiwala lang tayo sa wisdom ng ating Tatay Digong. So okay lang, ayaw niyong iboto si Senator Aimee kasi marami na talagang galit kay Senator Aimee. Meron ding gusto. Ako, kung ang inyong tatanungin, gusto kong iboto si Senator Aimee. Actually, sinama ko na sa aming sample ballot eh. Yung unang inendorso ni BP Sara, Camille Villar, may pag-asang manalo. Nandyan na sa 12, 13, ganun na. Pumapasok pa nga. Number 7, number 8 kung minsan, number 10. Malaking chances na manalo si Camille Villar. So, why not? May pag-asa rin si Senator Aimee. Nasa buntot nga lang ng Magic 12. May pag-asa siyang manalo. So, pag nanalo ang Villar at Aimee, malaking tulong kay BP Sara. O ito rin naman, Honasan, nasa baba. Kailan pwede pa rin. Querubin, meron din pag-asa, kailang although malayo. So kung ayaw nyo kay Aimee and Villar, no problem po mga kaibigan. Magkaisa tayo, huwag tayo mag-away-away. Iboto nyo. Kasi inendorso ni Tatay Digong yan eh. Makakatulong din yan. Lalo na si Senator Honasan, makakatulong yan kay BP Sara. Colonel Querubin, makakatulong din yan. Ganun yun, strategy yun. Ngayon, sinasabi ni Senator Robin, pwede niyong isama si Tolentino. Binabasa ko ang mga comments, wag yan, dahil balimbing yan. Yung gusto lang. So, at least, yung boto natin, hindi magkawatak-watak. Hindi mapunta kung saan-saan. Duterte, solid tayo niyan. Then, mamili na tayo sa 4 na nire-recommend nila. And let's trust the wisdom ng mga Duterte. Hindi po sila nag-away-away. Solid. Intact sila. Kailang master, tactician, or grand master lang si Tatay Digong. Kaya ganyan nangyari. Pinapaliwanag ko para hindi tayo malito. May kalayaan po tayo magpili ng +2 sa Duterte. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Nagbibigay tayo ngayon galing sa ating sweldo, namimigay tayo ng pako at yero sa mga Talandig tribe para ma-repair ang mga sira-sira nilang bahay. Kawawa sila. Panoorin nyo ang video na ito. Si Uncle ang natagaan na mo gero. Salamat. Yan ang gidala ang yang gero. Nagatag-ug sen na di nagaulanan. So, salamat. Og karon mo ni ang balay sa natabangan na mo gero og makita na gid ang kadako sa buslot sa ilang balay. Kaya dako nangadamit siya. Og karon Uncle, unsa imong maistorya bahin sa nahatag sa imong nga sin-on? Nindot na kaayo, nakaatop na gyud ka. Unang-una, salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Og sa nag-sponsor niini, dagan salamat. Oo. Lagi. Unang-una, salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Di na gyud ko ga ulanan. Og salamat usab sa nag-sponsor niini.
Mm. Nakadaga pang tabang na Hinatunta ang daghan pangatabang ang maabot kanamo din eh. Mm. Labi na diri sa Sitio Garden. Oo. Sa mga katawhan usab nga naga panood sa video. Daghan salamat sa inyo. Sige, Col. Salamat pod.